Kumusta mga ka-graphics? Graphic design ideas nga po pala. Sa video pong ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang artboard tool ng Adobe Photoshop. Sana po ay mag-like at mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel at pindutin na rin po ang notification bell for more graphic tutorials na para po sa inyo. Maraming salamat po. Okay po, simulan na po natin ating tutorial. So makikita po natin si artboard tool dito po sa bandang ito. Si artboard tool at si move tool ay magkatabi lang sila. Ito po. So kung i-right click natin po, makikita po natin si move tool at si artboard tool. So i-click po natin itong artboard tool. Okay po. So pansin nyo po, yung cursor natin ay naging iba na. Naging hugis artboard na rin siya. So para po makagawa tayo ng artboard ay long press lang po natin ang ating mouse or sa laptop nyo po. Long press po yung left click. Pagkatapos po i-drag nyo po para makagawa po tayo ng artboard. Ayan po. Nakagawa na po tayo ng isang artboard. Ayan. So, pansin nyo po sa artboard po natin ay may makikita po tayong itong mga rectangle or square po sa paligid niya. Ito po. So, ito po pala ay i-adjust natin yung sizes niya. Halimbawa po, ito, adjust natin yung sizes niya. Long press po natin yung ating mouse, left click, tapos i-drag po natin pataas. Halimbawa, hanggang dito lang po. Tapos sabay bitiw po natin ng mouse. So, nagkakaroon siya ng panibagong size. Okay. Diba po? So, kung halimbawa naman po ay ibabalik natin sa dati yung size niya, long press lang din po yung left click. Pagkatapos po ay drag natin pababa. Tapos sabay bitiw po nating press po. At magkakaroon na naman siya ng sizes. Panibagong sizes. So, yun po ang kanyang purpose. Kung ito rin po naman sa tabi niya, ganun din po. Kung i-adjust po yan, tapos long press, tapos drag nyo yung mouse nyo, magkakaroon siya ng panibagong shape o panibagong size. Tapos i-long press ulit, tapos i-drag natin pababa, ay babalik siya sa kanyang size na naman. So, yun po ang purpose ng ating mga square sa palibot ng ating artboard. So, napapansin nyo po, yung artboard natin ay mayroon po mga plus sign sa tabi niya po. Dito po, at dito po. So, subukan natin i-click po itong plus sign na to. Ito na po. Ayun po. So, ibig sabihin po pala, pagka i-click natin yung plus sign na to, kung saan banda, ay doon po magkakaroon ng panibagong artboard. Ayan po. Halimbawa, ito po, i-press po natin itong plus na to. Ayan po. So, nagkaroon siya ng artboard doon banda, malapit sa plus na na-click natin. So, halimbawa, dito po na plus, i-click natin po ito. So, magkakaroon din po siya ng artboard banda po rito. Okay. So, mayroon na po tayong 4 na artboard. Okay. Para i-move po natin itong 4 na artboard nito dito po sa sentro ng ating workspace, punta lang po tayo dito sa hand tool. I-click po natin yung hand tool. Pagkatapos po maklik, punta po tayo rito sa ating artboard. Long press po natin ng left click, tapos i-drag po natin yung mouse natin dito sa kung saan gusto natin makita ang ating 4 na artboard. Pagkatapos po ay punta tayo dito sa artboard na icon at i-click po natin ito. Ayan po, at para makabalik na tayo sa ating artboard. Ayan po. So, pansin nyo po pala, mayroon dito naka-custom. Size, custom. So, kung ating itong araw po ay i-click po natin yan, makakakita po tayo ng mga
itong mga iPhone X, iPhone. Pero hindi po itong mga mga sizes lang po ito siya. So, halimbawa po, pag i-click po natin si iPhone X para malaman po natin kung ano po ito sila. Click po natin to, ay makikita po natin na yung artboard na nangyari sa artboard natin ay nagkaroon ng panibagong sizes. Ayan po, lumaki siya. Okay. So, para mabalik siya sa dati, sa keyboard nyo po, press nyo lang po yung control at saka letter Z as in zebra para bumalik po siya sa dati. Okay po. So, balik po tayo rito sa custom ulit at pili po tayo ng ibang mga sizes. Halimbawa, iPhone 5. Click po natin yan. At yun, nakikita natin ng iba na naman ang ating sizes o ang size ng ating artboard. So, ganun pa rin po. Click natin ang control as in tapos plus Z as in zebra para po makabalik po tayo sa ating original na artboard. So, ang ibig sabihin po pala nito ay parang mga sizes siya. Depende na po kung anong gusto yung sizes. Pag-click nyo po, ay magkakaroon ang artboard nyo ng panibagong sizes. Okay po. Dito naman po sa width at dito sa height. So, ganun pa rin po. Sizes pa rin ito sila. No? Halimbawa po ay subukan natin lagyan ng 300 po rito pixel sa width niya, tapos i-enter po natin. So, nagkakaroon ng panibagong sizes din naman yung ating artboard. Okay po. So, halimbawa, ito naman din po ay lagyan natin ng, sabihin natin, 700 pixel, tapos i-enter po natin. By the way, yung number po ay nasa keyboard lang. Tapos enter natin. Nagkakaroon naman siya ng panibagong sizes. Okay po. Kasi nag-type po tayo ng sizes po dito. Okay po. So, para mabalik po tayo sa dati, ganun pa rin po. Sa keyboard nyo po, press po yung control tsaka letter Z as in zebra. Pangalawang beses po. Ayan po. Nawala na po. Balik tayo ito sa edit at i-redo natin po. Ayan. Para bumalik yung artboard na nasobrahan po nating control Z. Edit po tsaka sa redo. Dito po. Okay po. So, mapapansin nyo rin po ay meron po ditong kulay white. So, ibig sabihin po yung artboard po natin ay nakakulay puti. Pwede natin siyang palitan ng kulay. Halimbawa, itong artboard na to, artboard number 4, palitan po natin ng kulay. Halimbawa, palitan po natin ng kulay na black. Yung drop down po na black, yung drop down, tapos piliin po natin yung black. Tapos, i-click po natin yung black. At nagkakaroon naman siya ng panibagong kulay na black. Halimbawa po, palitan po natin ng transparent. Kung transparent po, ay nagiging transparent din po ang kanyang kulay. Okay. So, kung dito naman din po tayo sa other, click po natin itong other, ay tayo po ay pipili ng mga kulay na gusto natin. Halimbawa, gusto natin ng lavender, pwede rin po ng blue, o ng green. O depende na po sa kulay na gusto nyo. Halimbawa, green po. Tapos ito pong cursor natin, i-click po natin dito. Pagkatapos left click lang po. Ayan. At pagkatapos i-okay lang po natin. Nagkakaroon na po ng bagong kulay ang ating artboard. Halimbawa po itong artboard number 3, kulayan po natin ha. Palitan natin siya. Dito tayo sa other. Drop down arrow. Tapos dito tayo sa other. Pagkatapos po ay punta tayo sa kahit sa green. Itong green po. Click natin yung green. Tapos itong cursor niya, i-click natin dito sa dito. Tapos click po, left click. Tapos i-okay nyo lang. Ay nagkakaroon po tayo ng kulay na green. Okay po. So dito naman po sa itong ganito. Itong ganito. Position nyo po ito. Halimbawa ito. Pilitan natin to ha. Press po natin rito.
left click, long press, tapos palitan natin ang kanyang size. Ito, tinuro ko na po kanina ito nung una. Tapos sabay bitiw. So, nagkakaroon siya ng maliit na size. Okay. So, halimbawa po, pindutin po natin ito para makita po natin ang resulta niya. Click po natin na nagkakaroon siya ng horizontal or vertical na form ng size niya. Kung ito naman po ang pipindutin natin, ay bumabalik siya sa kanyang horizontal na size. Okay po. Napakaganda po. So, ibalik po natin ang size niya. Long press po sa left click po, long press, tapos i-drag nyo po pababa para makabalik tayo sa ating original na size. Ayan. Ito naman po ay yung plus na may plus, nakikita nyo po ito. Ibig sabihin po nito ay add new artboard. So, gagawa tayo ng bagong artboard. Halimbawa, i-click ko ito. Ayan po. Tapos, punta ako rito. Ayan. Itabi ko lang. Tapos, i-click ko po yung left click o yung clickable ng ating mouse. Left click. Click ko po. At nagkakaroon siya ng copy. Bakit ito ang kulay? Kasi kanina, dito tayo kinopya natin to Tapos, pumunta tayo rito. So, halimbawa, ito po ang kopyahin natin. Tapos, punta po tayo rito. Click natin ha. Tapos, pagkatapos natin click dito, click na po. Punta tayo rito. Subukan po natin itabi. Tapos, pagka na-pwesto na po natin, ay i-click po natin yung left click ng ating mouse. Subukan natin ha. Hindi siya Kasi hindi naka-artboard Ulit ha. Click natin dito. Tapos, subukan natin. Ayun. Naka-create na siya ng panibagong artboard, which is, kinopya lang po natin dito. Add new artboard. Okay. So, kung anong gusto nyo, i-click nyo lang ito at ito rin ang lalabas. Kung ito ang gusto nyo, at ito rin ang lalabas na artboard. Okay po. So, napakahalaga po talaga ng artboard sa pagdi-design kasi yung artboard po ay ginagamit ng mga graphic designer kung paramihan po yung mga image na kanilang dinidesign at ilalagay na lang po nila bawat isa sa mga artboard sa isang workspace. Ito po ang tawag po nito ay workspace po. Ayan. So, kung ganun, madali lang nila nakikita yung kanilang mga image at madali na sila nakapag-design. So, next naman pong gagawin natin ay kung paano mag-transfer ng image dito sa artboard. Ito. So, ang gagawin mo, click mo lang ito, naka-artboard siya. Punta po kayo rito sa file. Pagkatapos po ay place embed. Ito po. Click nyo po yung place embed. Nagre-reading po siya. Pagkatapos po, halimbawa, ito po yung gusto nyo ilagay na design. Halimbawa, ito po, itong bulaklak na to, place po natin ha, click place. Nagre-reading pa po siya. Ayun po, nakita niyo po ay naka-place na po. So, makikita natin dito, i-adjust po natin ha. Ayan po. Tapos sa kabila, i-adjust na po natin. Ayan. Pagkatapos po, i-click lang natin dito sa artboard ulit. Tapos click natin sa labas. Ayan, nagkaroon na tayo ng bagong design. So, ganun pa rin po, mag-transfer tayo ng ibang image dito sa artboard number 2, number 5. Ay, ganun lang din po ang proseso. Okay po, maraming salamat po at sana po ay may natutunan po kayo sa aking tutorial. Hanggang dito na lang mga ka-graphics at mag-practice lang po tayo ng pakonti-konti at magiging expert din tayo kalaunan. Magpasalamat po tayo sa Diyos na nandoon sa itaas sa skills na mayroon tayo. Hanggang sa sunod na tutorial po. Maraming salamat po mga ka-graphics. Ingat po kayo.